Samantala, meron po tayong isang letter sender na nag-send sa atin kasi napanood niya yung ating video. Yung nakaraan kung saan nagustuhan niya yung istorya ng sumulat ng pangalan na si Oms. At medyo nakaka-relate siya sa ganung mga kahirapan na hindi pala ang kahirapan ay balakid para ikaw magtagumpay sa buhay. Sa kanya kabaliktaran naman dahil nagising siya ng sinilang siya na mayroon silang kaya, may ayos sila, maganda yung buhay nila, may kaya sila. Pero as the time goes on, nawala yung magulang niya, kung kaya doon nagsimula yung kalbaryo ng buhay niya. Kaya ito'y sumulat siya. Sabi niya kasi rito, basahin ko, napanood ko ang video mo, ang listener sender mo ay si Mr. Oms. Na-inspired ako sa buhay niya, na bagat mahirap lang sila, ay nagawa niyang lumaban sa hamon ng buhay. Kabaliktaran naman ang pangyayari sa buhay ko. Kaya nais kong i-share ang aking talang buhay. Baka sakaling kapulutan din ang aral. So, ang ating pong letter sender ay tawagin na lang natin sa pangalang si Bong. Kasi kakaiba siya. Natuto sa ng drugs. So, dito ko sabihin rito, sige. Dito ko sisimulan ang kwento ng aking buhay. 14 kami magkakapatid, pang-10 ako sa aming magkakapatid, at 2 lang kaming lalaki. Mas matanda sa akin ang aking kapatid na lalaki. Pang-8 siya sa aming magkakapatid. May kaya kami sa buhay ng panahon na nabubuhay pa ang aking mga magulang. May malaki kaming tindahan sa Tondo at nagtitinda kami ng pang-almusal at mga pang-ulam na luto ng aking nanay. Kaya, nung nag-aaral pa ako, malaki ang baon kong 50 sentimos at may isang boting Cosmos pa at munay na may palaman na Minudo. Tingnan mo naman dati, pamatay na talaga yan. So masyado kaming close ng tatay ko. Wala akong hinihingi sa tatay ko na hindi niya ibinigay. Mahal na mahal ko ang tatay ko. Kaya siya ang inspirasyon ko sa aking pag-aaral. Subalit, dumating ang bangungot sa buhay ko. Namatay ang magulang ko sa loob lamang ng 5 taon. Dito na nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko, Kuya Renz. Pinag-aaral ako ng kapatid ko na panganay sa amin dahil nga sa kahit papaano may talino ako sa pag-aaral, pero imbes na mag-aral ako ng bulakbol. Mag-aral ako, nagbulakbol ako. Pagpunta sa mga mall, dati yung Harrison Plaza pa, yan yung sikat ng mga 80s. Doon sa mga, medyo nakakaabot pa dyan. Doon sa may Harrison Plaza, doon siya pumupunta. Sabi niya, sikat pang mall na yun noon. Dahil doon, tambayan ko at sa edad na 13 anyos, batang-bata ako, bro. Natuto akong magbisyo. Nagsimula sa sigarilyo, nasundan ng alak at marijuana, may kasama pang drugs. Oh my God. Mabigat nga. Yung mga syrup gaya ng nako, Corex D, Hycodine, Hylurin, makundo, grabe. Dami, hindi ko alam yung mga ano na to kasi siyempre, alam mo, ang nakakakilala lang nito yung mga gumamit siguro. Naubo, bigla dosay ko din. Dahil doon, nagalit sa akin ang panganay kong kapatid. Ang ginawa ko, lumabas ako at tumira kung saan, dahil sa buhay at sa lupa. Dahil at may lupa kami sa Bulacan, pinagsama-sama kami magkakapatid na walang asawa sa bahay namin sa Bulacan. Dito na lalong nagulo ang buhay ko. Ang asawa ng kapatid ko, kumukup-kup sa amin, ay ex-pulis na pag-interesa ng asawa ng kapatid ko ang bahay at lupa namin. Kaya halos isa sa pinapadala ang mga kapatid ko sa Tondo at nakatira sila sa mga kapatid kong may asawa na. Ako naman ay
iniwan sa Bulacan kasama ng kapatid kong may asawa na ex-pulis. Tuwing natutulog ako sa gabi, tinututukan ako ng baril ng bayaw ko dahil gusto niyang umalis din ako sa bahay namin. Ngunit ang paniwala ko, mas higit may karapatan sa bahay namin dahil nasa ako ang junior. Tama. Kaya kahit anong gawin niyang pananakot sa amin, hindi ako umalis. At nagtrabaho ako bilang isang construction boy kahit saan ako makatira. O magkasalubong kami ng bayaw ko, tinututukan niya ako ng baril. Medyo mabigat ko. Ang laging sinasabi sa akin, papatayin daw ako. Hindi naman ako natatakot dahil nais ko nga mamatay na at lagi kong sinisisi ang nanay ko at tatay ko. Bakit pa ako isinilang kung iniwan din naman pala ako? Patuloy ang ganung pangyayari sa buhay ko at nagtagumpay ang bayaw ko dahil napalis ako sa bahay namin dahil sa pakiusap ng mga kamag-anak ko. Tinangkang kong patayin ang bayaw ko. Pinaniko siya sa bahay niya para saksakin, ngunit hindi nangyari dahil sa awa ako, dahil naawa ako sa mga pamangkin ko dahil nagising nung akto na sasaksakin ko ang bayaw ko. Grabe. Kaya lalong gumulo ang buhay ko. Nagtulak ako ng marijuana. Ang away ng barkada ko, ako ang maharap, ngunit naging laman ako lagi ng barangay. Grabe. Talagang sinisira ko ang buhay ko. Gusto ko nang mamatay. Pero tanga na ako magpakamatay dahil naniniwala ako na pag ang tao nagpakamatay ay sa impyerno napunta. Pero kung mapatay man ako, baka sakaling mahabag sa akin ang Diyos at mapunta pa ako sa langit. Tama ka dyan, Brad. Kasi mahirap yung uutasin mo ang buhay mo. Ang buhay natin, Diyos lang ang nagbigay sa atin. Diyos silang may karapatan na bawiin ito. Doon ka lang sa puntong yun. Nahangaan kita doon. Okay yan, bro. So patuloy tayo sa kanyang liyam. Siniraan ako ng mga kapatid ko sa Tondo ng bayaw ko at kapatid ko. Kaya lahat ng kapatid ko nagagalit sa akin. Umuwi sila ng Bulacan para lang bugbugin ako. Diyos ko. Grabe. Dito na lalong gumulo ang buhay ko. Pakiramdam ko wala nang nagmamahal sa akin. Pag nagkaroon ako ng atraso sa Bulacan, uwi ako ng Tondo sa mga barkada ko. Pag nagkaroon ng kaso sa Tondo, uwi ako ng Bulacan. Vice versa. Pinakatukutan din ako sa lugar namin sa Bulacan dahil nga sa madalas akong nakikipag-away at naging laman ng barangay. Suki, kumbaga, no? Kaya kinausap ako ng isa kong kapatid. Sabi niya sa akin, bakit daw sinisira ko ang buhay ko? Mag-abroad daw ako at siya ang gagastos. Kaya Kuya Renz, nag-abroad ako noong year 1992 hanggang 1994. At sa akala ko na sa pag-abroad ay simulan na ng pagbabago ng buhay ko. Pero nagkamali pa rin ako. Madalas akong napapaaway dito sa Saudi. Ang mga nakakaaway ko ay ang mga Indiano. Nang matapos na ang kontrata ko ay umuwi ako ng Pilipinas at nag-asawa ako. Akala ko sa pag-aasawa ko magbago na ako. Nagkamali na naman ako. Lalo pat akong nakulong sa bisyo araw-araw. Shabu ang inatupag ko. Oh my God. Nangungontrata ako ng bahay. Pang merienda ko sa tao ko. Ibinibigay ko sa kanila ay ang shabu. Grabe. At nang isilang ang panganay ko, sinabi ko, babago na ako, nagkamali na naman ako. Walang pagbabago na nangyayari. Hanggang isilang ang junior ko at gayon din ang bunso ko. Walang pagbabago na nangyari sa buhay ko. Lalo pa akong naluko dahil nagtulak ako ng shabu muli. Dito muling
nag-cross ang landas namin ng bayaw kong ex na pulis. Dahil sa wala na akong katinuan sa panahon na iyon, ay tuwing nalalasing pinagwawalaan ko ang aking bayaw. Dito muling nag-cross ang landas namin. Dahil nga sa wala na akong sa katinuan sa panahon na iyon, sa tuwing nalalasing ako, pag nagwawala ako sa bayaw ko, hanggang sa umabot kami sa suntukan, minsan pang sa pagwawala ko, binaril ako ng bayaw ko at hindi ko lang alam kung hindi talaga ako pinatamaan. Ako naman ang binato ko ang buti ang bahay ng bayaw ko. Kaya tumawag ng pulis ang ate ko at nung huhulihin ako ng pulis, sinaksak ko ang pulis na huhuli sa akin. Binugbog ako at nakulong at naging kaso ko ay 4 count of assault at drugs. At nang makapagpiyansa ako, nakalabas ako. Simula na yon ng pagbabago ko. Nagkamali na naman ako. Grabe. Dahil isang linggo lang balik bisyo na naman ako. At ang matindi nito, tinangka kong sunugin ang bahay ng aking kapatid. Grabe. Dito ko pinagmasdan ng mag-ina ko habang sila ay natutulog. Nasabi kong sa aking sarili, ito ba ang ipamumulat ko sa kanilang buhay? Magulo at walang katahimikan, walang kapayapaan. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay ko, nakuha ko ng manalangin at umiyak sa Panginoon. Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay. Yun, sa Panginoon lang talaga ang dapat na sumuko. Magulo, walang katahimikan, walang kapayapaan. Gusto ko na magbago, tulungan mo ako, sabi ko sa Panginoon. Kinabukasan, tawa ako ng tawa dahil akala ko trip lang lahat. Pero tinugo na pala ng Diyos ang aking panalangin. Yung kontrata ko na yun, pala ang huling huli na. Nawala na ako ng trabaho. Pag walang trabaho, siyempre walang pera. Pag walang pera, wala na pang bili ng bisyo, alak, sigarilyo, at saka mga drugs. Halos wala na rin kaming makain. Kaya muli akong nanalangin sa Panginoong Jesucristo. Sabi ko, Panginoon, tama at nakaiwas na ako sa bisyo pero hindi naman pwede. Ang ganito, paano na pamilya ko? Sana bigyan mo ako ng trabaho na malayo sa bisyo. Muli tinugon ng Diyos ang panalangin ko. At noong 2003, dinala niya ako dito sa Saudi. At dito ko nakilala ng lubusan ang Panginoong Jesucristo sa biblical na pamamaraan. Yun, the best. Kaya hanggang ngayon, narito pa rin ako sa Saudi Arabia, naglilingkod, hinuhubog at patuloy na pinalalago ang aking pananampalataya. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapanginginahan. Nasa kanta ni Basil Valdez yan. English. So, okay yun. Galing, okay to. Okay ka, Bong. Sa ngayon, nagkaroon na ako ng katahimikan, kapayapaan. Kaya patuloy na naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Tanging Panginoong Jesucristo lamang ang makapagbabago sa atin kung tayo ay makikipag-isa sa Kanya. Yung pakaganda po ng kwento. Sabi niya, sa Diyos ang lahat ng papuri. Tama po, praise God, hallelujah. Kung kaya, Bong, ang galing. Bagamat, kumbaga, parang ikaw si Apostol Paul na napakasama ng mga ginagawa mo sa buhay, pero binigyan ka ng pagkakataon ngayon. Nagsisilbi ka sa Panginoon at ang balita ko sa iyo ay isa kang pastor. So, praise God sa buhay mo. Okay ang Bong.
Tunay nga na pagka tayo ay tapat at lumapit sa ating Panginoon, humingi ng tulong, humingi ng tawad sa ating mga pagkakasalang nagawa, wala pong imposible. Papatawarin niya tayo at bibigyan niya tayo ng buhay na maganda. Kaya, Bong, masasabi ko sa iyo, purihin ang Diyos sa buhay mo. Okay ka. Okay yan. Patuloy lang. So, praise God. Hallelujah.